Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! First of all, yung mga nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan. Meron po siyang identification card. May times po na yung mga pulis po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon, maya-maya meron ng certification galing dun sa company na employee nila yung tao. So, tama yun, ang nangyari, since hindi na namin pinafile po yung nakuha kita doon eh. Doon malalaman mo yung identification kung sino ang legal sa illegal by giving up the IDs, ano? Okay, Yes, Your yun Honor. ang ginagawa nila eh. But this kind of setup, wherein you put up yung betting station doon sa mga ganitong klase ng ano, are we not inviting our people to, di ba, dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung sugal eh. But unfortunately, yung pag-identify kung ito ay legal o illegal, di ba, through the different IDs, ano, hindi mo ma-identified. So sa dami ng ganitong klase ng mga ng koleksyon, ng mga betting, can you kindly tell this committee kung lahat siya na nakapalibot sa buong Calabarzon, lahat siya na nakapalibot sa probinsya ay ma-identify natin legal o illegal? Do we have that kind of na power or strength or structure to identify all those betting ano? Kasi ako nakikita ko yan eh sa bayan ko eh at sa ibang lugar eh pag bumibisita ako, halos lahat para silang mga tawag doon, yung kaputi na halos lahat ng kalye merong ganito. That sometimes parang nag-iisip ako, paano kaya na-identify ito kung legal to o illegal? Considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo. May I call on the PD of Laguna to please answer the question. Thank you. Okay, PD, Thank you, Your Honor. you're recognized. Sige, go ahead. Thank you, sir. In fact, yun po yung mga subjects natin for illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, doon na sila nagpe-present ng mga certificate nila and IDs doon sa fiscal's office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators, requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation, at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po, sir. Hindi, okay, PD, no? Medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Sino ang sa PCSO na nandito? Yan, PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of setup wherein we cannot identify the legality and illegality of that different Kasi ang dami nila As in talaga. Ngayon hindi mo identify kung sino legal at legal doon. Chairman. Yes, Congressman Paduano. Hindi pa ako tapos doon. But in relation to that, Mr. Chairman, actually, if you really study about it, no, kung parang kabuti na naglilipa na yung mga so-called betting station, problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government, pwede sila mag-operate. Di ba PCSO tama? They have to get a permit from the local government for a betting station, ha? For a betting station. Bale po, PCSO yung nag-approve ng station ng STL. Hindi, but they have to get a permit. Di ba? Sa local government? Meron po kayong, Hindi mo alam? meron pong law na parang pag ano ng national government, hindi na nako-cover. Meron po kaming No, but deviation exemption. what I'm saying is the betting station, not Opo. hindi yung mga kobradora. Opo, kasi po, bale, So you're saying in this committee that because there is a franchise coming from the PCSO, all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court. Opo. Pending pa sa Supreme Court yan o may Hindi po, finality approve na. na? Dati pa po. Same with Lotto agents namin. Okay. Okay, I will not discuss about DLG, about betting station permit. Business permit. Business permit. DLG. Sir, sa pagkakaalam ko ho, meron nga pong ganong batas na hindi na kailangan kumuha ng business permit. Business permit? However ho, yung na-observe namin hindi ho mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit, etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo.
Congressman Paduano, if I may, no, para hindi tayo, no, ito susugan ko lang sa iyo. Medyo naligaw na tayo doon eh. Yung sa permit, okay kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthily. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no, yung sa local government, no. And we subscribe on that, yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But, ito yung tinatanong ko kanina pa eh. From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila to ngayon sa estasyon, doon sa anong pa tawag doon, parang ponduhan, para ang tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station, doon na nila dadalhin yung pera eh, noong mga nakakubra eh. Ano nangyayari dyan? Doon nangyayari yung pagbibiyak eh. Nalilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal, yung sugal, ginawa pa nilang illegal dahil nga, binibiyak nila eh. So paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa noon from the betting station going to the what do you call that? Yung pinaka-mother unit nila, doon dinadala yung pera. Paano nyo na-abate yung ganong klase sitwasyon? PNP? Your Honor, ang na-aristo lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, then dadalhin niya doon sa Sige. station nila at yung sinasabi niyo po na ginagawa nilang illegal, yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun, Your Okay, Honor. PCSO. So, paano ginagawa nyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, ha? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STL. Ano, merong ano? Guaranteed monthly retail receipts. Oh, yan. Yun yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Ay, naku po. Mr. Chairman, Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement Ba't hindi agency tinulungan na yung po ating mga siguro. PNP? Di naman na You have siya to have a makikita. guidelines and policy to check Mr. yung Chairman. mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? Po, legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized No, what STL. we're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po Yun sila na ay hindi ko alam STL illegal agent eh. namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung sinong PCSO chairman yan? Chairman, Juni Kuwa po. Si Mel Robles? Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi, kahit na sa manggaling yung binibigay as long as natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. Oh, yes, MBI. Then, Mr. Erwin Tulfo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes sir, mention ko lang sir, si GM Mel Robles sir, pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely, yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may stop and shop sa Manila. So ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So bali, parang ituturo, doon yung isa. So yung mga bettors, lumalabas, doon sila lahat pumupusta sir. Sa illegal. Sa illegal. So na-operate naman natin yun sir. At pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasawsaw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Chairman. Yan ang mga tanong eh. At now, I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station, which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is, kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now, it is being confirmed by the, you are from NBI. Yes, sir. From NBI. Chairman. So, okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kaya lang talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yun ng police. How can they act on it kung mismo ang PCSO, parang, short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those
betting stations recognized by PCSO, at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag walang business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung illegal, sarado, bukas to, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara. Alam naman natin yan na na by bukis eh. 'Di ba? Ang bukis ito, siyempre, yung bukis ito yung legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah blah, etc. Pero percentage of that, smaller percentage remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento binabangkahan nila. Ayun naman talagang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema, for example, isang guideline siya dapat, only those na nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO, can you reply? Nahihirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahihirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na, hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification. Yung mga First of all, yung mga galit dito mga kaibigan, Grabe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.